as you. Recording in progress. When I realize that I'm going astray, I turn back to obey your instructions. I give my all to follow your revelation, light. I will not delay to obey, even when temptations encircle me with evil. I will forget for a moment to follow your commands. In the middle of the night, I awake to give thanks to you. Because of all your revelation, light, so right and true, anyone who loves you and bows in obedience to your words will be my friend. Give me more revelation of your ways, for I see your love and tender care everywhere. Praise the name of the Lord. Glory, glory to God. Tayo ay manalangin. Ama, sa pagdulog namin, O Diyos, sa inyo, una sa lahat, binibigay namin sa inyo ang kaluwalhatian na sa inyo lang nararapat, ang mga awitin ng kaluwalhatian, ang mga salita ng kaluwalhatian, ang salita ng pagtaas, pagkilala, pinakamataas na honor, pinakamataas na love, pinakamataas na worship, pinakamataas, Panginoon, na pagkatakot at paggalang at papuri, pagsamba sa iisa lamang na Diyos at sa iyo, Ama, walang katulad na Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, aming amang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas, na si Kristo Jesus. Sa inyo lahat, Panginoon, ang papuri. Thank you, Lord. Glory to your name. We praise you for your goodness. Ama, salamat sa buong na naman linggo na pinagkaloob at ipagkakaloob mo. Sa lahat ng yan, hindi ka bumitiw. Sa lahat ng oras, nariyan ka. Sabi nga ng awitin, nariyan ka sa kinapapatiran namin, Panginoon. Sumasalo sa amin, humahawak sa amin, ng dakilat napaka-makapangyarihang kanang kamay, na hindi kami pinapabayaan, hindi nag-give up sa amin, hindi nagsuko sa amin, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your name. We give you glory. Sa kindness mo and goodness mo, sa provision mo, sa pag-bless mo, Lord, sa lahat ng mga ginagawa ng anak mo, sa aming bawat pagtitipon, katulad ng ginawa mo sa mga kababaihan, nawa nagkaroon doon na hindi lang ng kaunawaan, katalinuhan, karunungan, kundi higit sa lahat, O Diyos, ay kalakasan at encouragement galing sa inyo, Ama, sa magitan ng banal na Espiritu. Thank you for binding us, Lord, in one spirit, in love, in body, and in one name, and that is the name of Yeshua, Jesus Christ, our Lord. Glory to your name. Sa lahat po ng aabutin ng mga sounds ito, nawa, O Diyos, ang pumapala mo ay dumapo sa kanila. Ang conviction ng Holy Spirit ay dumating sa kanila. Ang daloy, Panginoon, ng pag-ibig mo ay dumaloy sa kanila. Lahat ng mga makakarinig, Panginoon, ng iyong salita, O God. Thank you that you will show grace and mercy, that you will shower your love, O Holy Spirit. Glory, glory to your name. We come to you, Father. Nawa, Panginoon, kami, O Diyos, patuloy niyo palakasin. Patuloy niyo encourage. Patuloy niyo painitin. Patuloy niyo i-fuel up, i-inspire our love for you, God. We cannot love you that much, O Lord, but because of you, because of your enablement, because of your power, because of your grace, because of your Holy Spirit, we can do it. You love us, and we love you as you loved us. Hallelujah. Thank you, God. Salamat sa walang hanggan, walang katapusan, walang pagbabago, kundi tapat na pag-ibig mo para sa amin lahat. We just want to enjoy your love, Father. We just want to enjoy the love of Jesus. We just want to enjoy your love, O Father in heaven. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga anak mo, nawa ma-embrace mo sila ngayon ng iyong pag-ibig, sa lahat ng dako at sa lahat ng lokal ng Christian Church, O Father in heaven, ay ma-embrace mo kami ngayon so that we may be refreshed, strengthened, and encouraged. And you will be filled and overflow with love and hope
and faith in our hearts. Yan ay sa magitan ng pagkilos mo lamang, Ama namin Diyos. Glory to your name. Thank you that through the blood of Jesus we are always cleansed. And we claim it, O God, right now, the cleansing, the forgiveness of sin, through the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. And as we come together in spirit, although we are not together in the flesh always, and physically we are not together now because of our brothers and sisters are all over the world apart from each other. We are one in one body, in one spirit. We are one coming to you, worshiping you, Lord. We are one coming to you, worshiping with the angels. And singing hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Singing hallelujah to you alone. Sinamamamosan, hallelujah, glory to God. Thank you, Father. We bless you and thank you for blessing us today. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Oh God, what do we do now? Mag-awit pa ulit tayo? Kasi pagka lumalabas ang awit dito na galing sa sa YouTube, medyo kurugkog nagkukurugkog ba? Nagkurugkog ng konti. Dapat naawit ako kasi medyo minamalat tayo. Minamalat na tayo. So, magandang umaga po sa atin lahat. Meron po ba gustong mag-share ng blessing? O mag-share ng goodness? Mag-share ng revelation? Or meditation ni Lord? Meron po bang gusto? Meron po ba nakapaghanda? Medyo nakikipaglabang po kami dito ni Bena sa tugtog sa kapitbahay. Ganun talaga. Lahat ay malaya. Lahat ay may kalayaan. Meron po bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Na-bless ka ba kahapon, Ben? Gusto mong i-share? Kailan ko na-bless ka? Meron po ba gusto mag-share? Okay, so kung wala po, ay gusto ko na tayong habang pwede naman kayo, in the middle of our worship, pwede po kayo mag-butt in to share. Na po. Meron tayong free-flowing. Hindi lang tayo nakapako sa programa. Pwede po tayong mag-share. Kung makaalala kayo, magtaas lang kayo ng kamay. Paano ba yung magtaas ng kamay? Okay, glory to God. So, ang ating pong patuloy na pinag-aaralan ay ang pag-ibig. Nung nakaraan, nag-focus tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ipagpapatuloy lang natin yon, yung klase ng pag-ibig na yun, hanggang sa tuluyang mapuno yung ating puso at buhay ng pag-ibig ng Diyos. So, mag-share ako? Can I share? Ito. Okay, dito tayo sa ayan, praise the Lord. Ay ang kung tawagin natin ay love. Yan. So, dito po sa love, na makita natin dito, pinano natin to, binigyan natin to ng title na Immersed in God's Love. So, kailangan po, walang naiwan na reservation. When we give ourselves to God, we love God fully. Amen po ba? Ganon din po yung relationship ng mag-asawa. When we give ourselves to our spouse, we love God fully. We love Him or we love her fully. At nakita natin yung God's love ay meron tinatawag na unconditional love. Bakit? Kasi sabi sa Romans 5:8, for God commends His love towards us,
while we were still sinners, Christ died for us. Isa yon sa pagpapakita na hindi niya hinintay na tayo ay magmahal muna bago niya tayo mahalin. No? Hindi niya hinintay na maging malinis tayo, maging perpekto, o merong mga hinihintay siya para mahalin niya tayo. He chose to love, that's why He chose to save. Pinili niyang mahalin tayo, kaya pinili niyang iligtas tayo sa magitan ng kanyang anak. No? Yun ang sacrificial love. Sabi niya, no man can love greater than this, when a man lay his life for his friend. Walang ganitong klaseng pag-ibig na masihigit pa kaysa sa isang kaibigan o isang tao na nag-ibig sa kanyang kaibigan, na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Yan ay makita natin yan sa John 15. No love is greater than this, than a friend who lay his life for his friend. Kaya, yan po ang sacrificial love. At susunod po na klase ng pag-ibig ng Diyos ay nagdidisiplina na pag-ibig. Ayan, tingnan natin nandito yung verse niya. Nabura ko ata. Saan na ba yun? Nasa Hebrews po yun. Baba. Yan, medyo tumahimik na ulit yung music. Okay. Punta tayo sa Romans 5. Ganda po yung ano na yan. At tingnan natin kung merong translation ng TPT sa Romans 5. Kasi hindi pa ata buo yung translation ng TPT. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 5:5. Sabi dito sa 5, and this hope is not a disappointing fantasy sa TPT. Because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. Cascading, it flows. Cascading in a way, it flows to you from me. Cascading from God to you. Yan. Nagpe-flow. Pag sa ibang English, for the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Dito, cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in me or in us. No? Nagpo-flow. So, we do not depend on God or on our love alone. When we live our spiritual life, we live by the Spirit. In the same manner, we love by the Spirit. Pag po tayo umibig sa sarili natin, natatapos po yun. Nagsasawa. Minsan, we choose to stop it. Ay, stop na. Sobra na. Abuso na.
Then we give to another. We give love to another. Sabi nga nung awit last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I will give it to someone special. Yun ang pag-ibig ng tao. Natatapos, minsan unfaithful. Yung lahat ng kabaliktaran ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Unconditional, loyal, faithful, unwavering, everlasting. Di ba? Sabi niya sa Isaiah, sa Israel, "For I have loved you with an everlasting love." Wow, grabe. Sana, all. Di ba? Pero, purihin ng Diyos sa Panginoong Jesus, meron tayo niyan. Amen ba? Naghahanap po ba kayo ng faithful love? Great love. Sino po naghahanap sa atin ng one faithful love, one great love? Praise the Lord. Matatagpuan niyo yan sa Panginoon. Tingnan natin yung mga tao. Nabubulag tayo minsan eh. So, yan po yung klase ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon itong sa Hebrew, tinga ha? Praise the Lord, hallelujah. Kanina kasi naka-paste na yan dyan eh. Nagbura-bura ako ng file. Sorry naman po. Ito po ay... Teka, wait lang po. Dito ko hanapin sa aking... Pag multi, ano na to, medyo mahirap oops. Gusto ko itong isa to sa mga kinote ng writer ng Hebrews na dapat natin hindi malimutan. Hebrews. Naririnig niyo ba yung tugtog? Yan, Hebrews 12. Sabi po dito, dito muna tayo sa 6. Hindi. Ito. Maganda sa 5. "And have you forgotten His encouraging words spoken to you as His children?" He said, "My child, don't underestimate the value of the discipline and training of the Lord God, or get depressed when He has to correct you. For the Lord's training of your life is the evidence of the faithful love." Galing, ano? "For the Lord's training of your life is the evidence of His faithful love." Kaya dito natin nakuha na kaya natin didisiplina ang ating mga anak dahil mahal natin sila. Bakit? Ayaw natin sila mapahamak. Pag hindi mo sila dinisiplina, hinayaan mo sila sa maling pamumuhay, maling paniniwala, maling pananampalataya. Gusto mo lang silang mapahamak sa bandang huli. Gusto mo silang i-please, pero hindi mo iniisip yung talagang end ng loose life. Yung pamumuhay na loose, yung pamumuhay na walang disiplina, walang tama, walang mali. Kung anong gustong gawin, kung anong malang gawin. Yan.
Kaya po, mahalaga po yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagtotolerate ng kasalanan. Nagdidisiplina po siya. At ang masaya, pag anak ka, hindi ka po paparusahan, didisiplinahin ka. May kaibahan po yun eh. Iba po yung punishment sa discipline. Yeah. Usually, ang punishment may kasamang anger and impatience and unreasonable way of doing discipline. Pero pag discipline, ikaw mismo ay disiplinado ka sa pagdidisiplina, you are being controlled with reason, you are being controlled with love and with the Holy Spirit, you discipline rightly. Yan ang kaibahan po. So praise the Lord, habang dumadaloy ang banal na Espiritu sa isip ko. Dahil kung hindi, mamaya, lalo, nawawala na naman tayo. Anyway, the love of God disciplines. Na po? Kaya kung alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos, na po, yan, ganyan din. Yan ang pattern. Sabi nga, brother, how do you love? I love by the Spirit. Brother, how do you love? I love in the Spirit. I love in the Spirit. For the fruit of the Spirit is love. Yan. Pag galing sa Diyos na pag-ibig, anong klaseng pag-ibig? Di siyempre, yung maka-Diyos na pag-ibig. That is the agape love, the hesed love, the faithful love, and loving kindness of God. Sa ibang translation po sa Old Testament, pag sinabing faithfulness, or kaya loving kindness, o kaya love, yun yung nagdi-describe sa kabuuan ng love ng Lord. Loving kindness, ibig sabihin, that is kind. No? Kaya nga sa love is kind, love is patient, di ba? Sabi sa 1 Corinthians 13, love is unang-una kind. Kaya sabi niya, loving kindness. Sa Tagalog, minsan sa pagkatagalog niya, sa mga translation, limutan ko na yung dati nating binabasa sa Tagalog niya. For the loving kindness of God endures forever. Diba? Tingnan natin, Tagalogin natin yun sa Psalm 136. Yun po ay makikita natin sa awit 136. Yung laging pinapaulit-ulit yung for the loving kindness. No? Sabi dito, dito ang pagkakaano sa TPT, tender love. Yan. Let everyone thank God for He is good and He is easy to please. His tender love for us continues forever. Give thanks to God, our King, over all gods. His tender love for us continues on forever. Give thanks to the Lord over all lords. His tender love for us continues on forever. So, sa TPT po ay tender love. Sa pagbinasa po natin sa ang salita ng Diyos. Ang ano po daw, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. It is a plain translation, pag-ibig. No? Pagka sa NASB na bago na 2020, faithfulness ang ginamit. Give thanks to the Lord for He is good, for His faithfulness is everlasting. Yan. It is connoted with God's love. Pag sinabi naman natin sa Amplified version, ang sabi dito, give thanks to the Lord for He is good, for His loving kindness. Nakapangatnong po, graciousness, mercy, compassion. Wow, yung tatlo na yun. Nasa salitang tatlo, isa na loving kindness, graciousness, mercy, compassion, endures forever. Pangwalang hanggan. Kaya isa yan sa mga paborito nating awit, di ka, Bena? Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever.
Give thanks, give praise. Yan. Kanta yan sa Psalm 136. Kaya dyan pa lang, alam nyo na. Memorize nyo na. Kasi may kanta. No? Yan ang napakagandang pag-ibig ng Diyos. Natatandaan natin, tandaan natin, lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay merong lang isang dahilan. Dahil mahal niya tayo ng tapat at lubos. Minsan sasabihin na, Lord, bakit ganit naranasan ko to? Bakit ko naranasan to? Naalala ko kung makita niyo yung isa sa mga pastora na yun, si Pastora Lovelyn. Si Pastora Lovelyn, isa yan sa naging head ng women's natin. Nagkaroon siya nagka-cancer siya. Ngayon, makikita siya, nagpapakimo pa siya. No? Pagka, minsan, kanina, nakita ko na kagad siya sa FB, na gano'n na kagad siya, nag-share na sa kagad ng word. At talagang ano siya, di-display niya yung pinakalbo niyang ulo, no? Bilog na bilog, lalo siyang tumaba. Ang ginawa niya laging, ang pinakatema ng mga women's ay love, lovely, loving. Nakita mo ba yan? Women, WM, love, lovely, loving. Kinuha niya yung salita sa pangalan niya kasi ang pangalan niya ay si Pastora Love. Kung tawagin siya, si Lovelyn. Minsan nga pag tinatawag siya, Pastora Love, napapatingin ako. Sabi ko, may tumatawag mo sa akin love dito? Wala. Kasi love po ako, L-A-B. Siya Lovelyn. Ay, kung nakita mo siya noon, nandun tayo kila Pastor, nandiyan sa Burgos, para sinama kita doon na siya yung isa sa mga ano. So, the love of God disciplines, no? Yan yung sabi niya, anong klase ka anong klaseng pagmamahal kung hindi nagdidisiplina? Gusto ko para sa ibang salita naman, sa ibang version. Yung lumang NASB. Sabi niya dito, give thanks to the Lord for He is good. Kasi yung bagong NASB ang ginawa, for His faithfulness. Ang lumang NASB, for His loving kindness is everlasting. Pagka tinagalog natin, kanina ang salita ng Diyos, ang inano natin, nasa na ba yung Biblika? Ito, ang salita ng Diyos na 2001, sabi dito, ito maganda. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ayan, so maganda na yung translation doon. Tapat na pag-ibig. Yeah. Praise the name of the Lord. So yung klase ng pag-ibig ng Panginoon, yan. Sabi natin, no? Unconditional, sacrificial, and it disciplines out of love. Pag nagdisiplina, ay dahil mahal ka, dahil anak ka. Sabi nga, anong klaseng ama ang hindi nagdidisiplina? Kung babasahin natin yung ano na yon ng buo, ng verse na yon, Hebrews 12, no? Basahin natin ulit sa Hebrews 12. Maganda kung puro Bible na lang tayo para matuto kayo sa Bible. Sabi sa Hebrews 12, sabi dito, kaya't yamang napapalibutan, hindi, huwag tayo doon mag-start. Tungkol sa kasalanan yun eh. Sabi dito, at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi sa inyo, niya sa inyo bilang mga anak. Hebrews 12:5. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. So pag pinabayaan kayo ng Lord, hindi kayo dinidisiplina at nakakagawa kayo ng kasalanan ng malayang-malaya, ay ba, kabahan na po kayo sapagkat baka give up na kayo ng Lord. At pag namatay kayo sa kasalanan nyo, huwag nyo siyang sisihin. Huwag siyang sisihin. Eh sabi dito, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak.
Sapagkat ano ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina na maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo ng Diyos alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Praise the Lord. Dinidisiplina tayo ng pisikal na ama dahil nagagaling siya sa atin. Pero dinidisiplina tayo ng ama natin sa Espiritu dahil gusto niya na tayong mapabuti. Hello? Praise the Lord. And that is the kind of love of God. Purihin ng Panginoon. At alam niyo po, meron din tinatawag na conditional love ang Lord. Paano yun? May unconditional saka may conditional. Kasi po, yun nga isang bagay na pagdidisiplina niya. Pag wini-withhold niya yung love niya sa atin. No? Sabi dito sa Deuteronomy 7:9-10, know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant, His loving kindness to 1,000 generation with those who love Him. So pag dumating tayo sa punto sa hindi natin siya minamahal, wini-withhold din ni Lord ang pag-ibig niya sa atin. Para naman madama natin na, ay, hindi na ako malakas. Alam niyo ba nung maborn again ako? Dahil dun sa pakiramdam na, hindi pala ako malakas kay Lord. Yung hindi ko naramdaman na mahal ako ni Lord, yung hindi ko naramdaman na nariyan siya para sa akin. Kasi noong time na yun nga, nasa bingit ng kamatayan ng mother ko and eventually after 4 days na namatay. Sabi ko, Lord, ang layo ko pala sa'yo. Yun yung something na nag-draw sa akin to God. Natakot ako na malayo ako sa Diyos. So, grabe, ang layo ko pala sa Panginoon. Yun yung ginagawa niya sa atin. Wini-withhold niya muna. Hindi niya pinapakita. Sinisecret niya yung love niya sa atin. Kasi pag ganon, once na naramdaman natin yun, agdagsik tayo sa Kanya, there. Sabi niya, seek and you shall find. Gusto niya, sinisik natin siya. Gusto niya, minamahal din natin siya. Gusto niya na magkaroon siya ng reciprocity. Gusto niya two-way. Gusto niya mutual. Yun ang gusto niya sa conditional love. Gusto niya reciprocal. Gusto niya mahalin din natin siya. Meron ditong verse Dito, Deuteronomy 10. Kasi sa buong Deuteronomy, puro love ng Lord yan Sabi dito, now Israel, what does the Lord your God require from you? Sa Tagalog, ngayon Israel, ano ba yung hinahanap sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung gusto mangyari sa iyo? Ano ba yung gusto niya makita sa iyo, Panginoon? Sabi dito, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways, and love Him. Anong gusto ng Lord sa iyo, kapatid? Mahalin siya. Matakot ng may madal na katakot. Kapag katakot, lumakad o mamuhay sa kanyang daan at landasin, kaparaanan at layunin, at mahalin siya. Love Him. May kasunod pa po yun. To serve. Kasi you cannot love without serving. Paano mo mapakitang love mo siya kung di ka sumusunod, di ka naglilingkod, hindi mo siya binibigyan ng panahon, hindi mo siya binibigyan ng binubuhusan, ng paglilingkod at pagsisilbi, pagsusamba. Serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to keep the Lord's commandments and His statutes, which I am commanding you for you today, for your good. May question mark. And to keep the Lord's commands and His statutes, which I am commanding you today, for your good. Para sa iyong kabutihan, kapatid.
Saan ka nakakita? Hindi para sa kanya, kundi para sa iyong kabutihan. Minsan po, pag nag-love tayo, gusto natin ma-feel good, di ba? Because you are loved. Talaga naman merong feel good being loved. Pero pag natutunan natin yung love ng Lord, minsan kahit basta willing ka to help, willing ka to love, willing ka to give a shot to that person, no? Kahit hindi mo alam kung babalik ba yun o hindi. Pero later on, siyempre, nandun pa din, behind your mind, nandun din yung mas maganda yung feeling na nag-reciprocal siya. Nag-reciprocate siya. Ibig sabihin, nagbalik siya ng love sa iyo. Mas maganda pa rin yung feeling. So, ganun din ang Lord. Ano nga ba yung gusto kong mahanap sa iyo? Ano nga ba yung gustong hinihiling ko sa iyo? Ano nga ba yung gusto kong makita sa inyo? Ano nga ba yung tanging nire-require ko sa iyo? Ito lang sana hiling ko sa iyo. Ito lang sana pakiusap ko. Di ba ganun yung mga magulang pag may ginagawa? Kanya ito, gagawin ko sa iyo ito. Sacrifice ako. Lahat buhos ko sa iyo. Pero ito lang ang pakiusap ko sa iyo. Mag-aaral ka mabuti. Maging mabuti kang tao. Maging makadiyos kang tao. At pag marunong ka na, makita ka, maayos ka, masaya na ako. Ayan. Kahit di ka magbalik ng pasalamat, makita lang kita mabuti. Ganyan yung parents love, di ba? Parents love. Minsan, yung ibang parents, ay, paralin ko to, para may bubuhay sa akin pag tanda ko. Kaya pag nangyari, pag hindi nangyari, nagbalik ng kabutihan yung anak, nung tumanda siya, galit na siya. Bakit? Yun ang expectation niya eh. That is not God's kind of love. God's kind of love does not expect. Pero kung mabalik, masaya. It is better. No? Basta ang primary motive mo, because you want to love. And you love because you love. With return or no return, okay. You're not hurt because you love. No, nagmahal ka eh. Di ba? Pero kung may return, praise the Lord. Mas better. It is happier. Amen po ba? Ang mahalaga, naintindihan natin yung God's kind of love. Para tayo ma-flow. Pero yung number one na doktrina sa Biblia, the love, sabi niya, the Holy Spirit is shed abroad, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Ibig sabihin, kapag may banal ka na Espiritu, natural na dadaloy. Magkakaskade. Tawag doon, na English, modern English eh. Kasi sa amin, pagka meron kaming bagong mga policies, sasabihin, uy, mag-cascading tayo. Ang tawag doon, yung bagong policy na yun, na natutunan mo, binigay sa'yo ng department o kaya ng bureau, bibigay mo naman sa field. Ay, mag-cascading tayo, magkakascade kayo doon. So, ibig sabihin, dadaloy, magpo-flow. So, yung love na natanggap natin, let it be cascaded to others. Ganun lang naman yan eh. Pag ganon, tapos papaganon. Pag ganon, tapos papaganon. Vertical, horizontal. Yan. Love God above all. Love your neighbor as yourself. Parang cross lang yan, di ba? Love God above. Pag gumanyan kayo, love your neighbor as yourself. O, di ba? Huwag nyo nga alisin yung as yourself. Kasi pag inalis mo yon, idolatry na yun. Love your neighbor above yourself. Idolatry yun. Kaya nga above eh. Si Jesus yan, si God yan eh. Pagka ka-level, di ba yan ibig sabihin level? Ibig sabihin level yan. 50-50. Okay, sacrificial, pwede. Pero it doesn't mean na hindi mo love yourself mo. How can you love more if you give all? Sige nga. Kasi binigay mo na lahat eh. Wala na. Tapos na. Pag gagawin mo yung ginawa ni Jesus, that is spiritual na lang magbibigay mo. Kaya katulad ng ginagawa ni Jesus, spiritual na lang. Kasi wala na siya dito. Kasi binigay na niya lahat eh. Binigay niya yung buong buhay niya. Tapos namatay siya. Umakyat na siya na sa langit. Kasi yun ang plano, yun ang talagang plano. Ngayon, pag binigay mo na lahat, baka mamatay ka din kagad. Di wala ka na mabigay sa iba. Di ba? Kaya kailangan, love God above all, tapos love your neighbor as you love yourself. At hindi lang yung neighbor na good neighbor.
even evil neighbor, even your enemy. No? Yan ang magandang klase ng love ng Lord kasi unconditional siya, hindi siya namimili. Sabi niya, ililigtas ko to, ito hindi ko ililigtas. Katulad ng sabi na ibang doktrina, Jacob I love, Esau I hate. O di ba may hini-hate ang Lord? Ang hate kasi sa Bible, pagka sinabi mo, ginagamit ng hatred ng Lord, hindi yung hatred na talagang itatakwil ka. Hindi po. Hatred in a way, lesser love. Kaya sabi nga niya, if you love your mother, your father, your sisters, your family, more than you love me, you are not worthy of me, sabi ni Jesus. Ha? Sabi mo, hindi. Kailangan i-hate ko yung mother ko, i-hate ko yung father ko. Hindi, kailangan you love them less. Lesser than you love God. Lesser than you love Jesus. Kaya yun ang ibig sabihin nun. Mahalin mo din sila, ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero above all, you have to love God above the parents, above your husband, above your spouse, above your partner. Yan, mahal mo ang Lord. That is the kind of love na nire-require ng Lord sa atin. Sabi niya, what does the Lord require from you? Fear the Lord, walk in all His ways, love Him, serve Him with all your heart and with all your soul. Praise the Lord. Mulan? Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Good. Siguro naman that is malinaw na po ba? Meron po ba nakikinig? Gusto ko nga pong marinig yung amen dyan. Hello? Natutulog na. May nakikinig po ba? Wala. Sorry. Amen. Amen. Yeah, praise the Lord. So, yung love ng Lord, di ba? It is unconditional, sacrificial, and it disciplines. So, alam natin yan. Kung ganyan po ang pattern ng love natin, kung ang hahayain natin na ang pag-ibig ng Diyos nag-flow, perfect love po yan. Para sa family. Perfect love po yan para sa partner. Perfect love po yan. Meron din tinatawag na reciprocal, no? Yun yung unconditional love. So, alisin natin yung our love kasi pinag-usapan natin dito ay God's love, no? Reciprocal or mutual. Naghahanap din ng Lord ng ka-mutual, ka-MU. No? Naghahanap din siya ng ka-MU. Kaya kanya nga create eh. Para meron siya ka-mutual. Diba? Sabi niya, let us make man in our image. Sabi niya doon sa kapwa niya Diyos. Nag-fellowship sila. Sabi niya, sige, gawa tayo. Kaya tayo, tatlong sangkap din tayo eh. Physical, soul and spirit. Body, soul and spirit. Kasi we are created in the image of a triune God. Ang triune God, although walang physical, pero meron siyang intellect, spirit with intellect and emotions. Yan. And feelings, emotions, intellect. Yan. So, tatlong, yan? Emotion, intellect, and will. Yan. Tayo ganoon din. Meron tayong intellect, meron tayong emotion, meron tayong will. Pero sa nature of physical body, meron tayong body, soul, and spirit. Kasi no, hindi pa tayo hinihingahan ng Lord noon, patay tayo. Kaya nung hiningahan ng Diyos si Adan, dito sa ilong, he became a living soul. Nabuhay yung soul, nagkaroon ng buhay. Kaya lang namatay yon, nahiwalay siya sa Diyos, nawala yung spirit that speaks to the Spirit God. Namatay yon, o ibig sabihin naputol yon dahil nagkasala siya. Pero nang na-born again ka, yung spirit na yon, humangin ulit sa'yo. Nabuga ulit sa'yo, kaya ikaw, nabuhay na yung soul mo. Yung soul has life from God, which is eternal life. Yan. Kaya yung soul natin,
It will be enjoying eternity with our Creator. Amen po ba? So, reciprocal. Kailangan, ibalik naman natin ang pag-ibig ng Diyos. No? Ang pag-ibig ng tao, yan ang number one na, na katangian. Gusto niya nagre-reciprocal. Yung reciprocated. Ibig sabihin, nagagantihan. Pag hindi nagagantihan, umaayaw yan. Umaayaw. Si Lord, pagka ginantihan mo, ay pag hindi mo ginantihan, hindi siya umaayaw. Although, nagdidistansya siya. Yan. Nagdi-distance. Para sa ganun, habulin natin. Pakipot, nagpapahabol. Habulin natin. Sumunod, ang pag-ibig ng Lord na nag-outflow, nagpo-flow towards kapwa natin, humanity. It flows. Hindi pwedeng stop na dyan. Love ako ng Lord. Tapos na. Hindi po. Let it flow. Mas masaya yung nag-flow. Ang river, pag nag-flow, mas masaya. Mas healthy. Mas maganda. Kaya ganoon din. Yung love ng Lord, kailangan i-outflow. Pagka po walang outflow, magiging katulad yan ng Dead Sea. Kaya yung sinabing Dead Sea, hindi, wala yung lagusan Dead Sea. Umaano yun? Mataas yung alat nun, yung sulfur, mataas. Pagka ikaw ay, pati yung salinity, pag ikaw ay pumunta doon, masunog ka sa yung skin mo. Yung Dead Sea na yun. No? May sulfur yun. Alam niyo po ba, yung sulfur galing sa ilalim ng lupa, di ba? Nagtataka ka, nandun nag-flow doon. Pagdating doon sa Dead Sea, sulfur na yun. Pero lahat ng mga river, nag-flow yun, papunta doon. Pero doon, buhay yung river. Kaya pagdating doon sa patay. Di ba? Nakakapagtaka yung ni Lord na yun. Nung sinumpa yun ni Lord, naging Dead Sea. Yung kasi yung dating lugar nila ng Sodom and Gomorrah. Na? God's love encourages. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ controls us. Having concluded this, that the one died for all, therefore all died. Sa TPT translation, for it is Christ's love that fuels our passion. Ginagasolinahan niya. Kinakargahan niya. No? Pinapower up niya. Yung ating passion, yung ating love, pinapower up niya. No? Yung love ng Lord. Yung love ng Lord. Nagpa-power up sa ating passion, sa ating love. Yan. Yan. Pagka yan, hinayaan mong dumaloy, sabi nga, for the love of Christ, for the love of God is shed abroad in our hearts, no? By the Holy Ghost, sabi sa Romans. Yan. Nandyan yan. Dadaloy. So pag hindi, ang pag-ibig ng Diyos ang pinadaloy mo dyan, natutuyo po yan. Yung pag-ibig ng tao, natutuyo. Ito, something na memory verse ko na tumama talaga sa akin to, yung for the love of Christ controls us. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagda-drive sa'yo, nagko-control sa'yo, nagpapakilo sa'yo. Kasi kung hindi yun na napapakilo sa akin, hindi po kayo tataga, kundi pag-ibig ng Diyos na nagpapakilo sa isang minister, hindi po tatagal sa ministry. Kasi madami kang frustration sa tao miniministeryohan mo. Pero dahil nandun ang pag-ibig ng Diyos, okay lang, cool ka lang. Bakit? Kasi satisfied ka naman sa pag-ibig ng Diyos, kahit hindi i-return ng tao sa iyo, basta si Jesus, mahal ka No. Kaya nga yung love na, yung song na laging favorite ko na yung sabing, yung ayaw ko nang umibig pa, nang higit pa sa iyo. Bakit? Kasi pag umibig ka sa Diyos, umibig ka sa kapwa mo na higit pa sa Diyos, frustration. Kaya sabi nung awit, ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo.
ang dinulot ng mundong ito. No? Frustration. Yeah. But when you let the love of God flows, just let it flow. Praise the Lord. You will enjoy God's love and His presence. At ang huli po, hindi lang so reciprocal, outflow ang God's love, it encourages, at huli po ay it enables. Kapag meron po tayong taong hindi natin maharap, i-claim natin yung love ni Lord. Lord, I claim your love. Let your love flow through me to that person. Kasi kung ako, Lord, mapapatay ko yan, Lord. Kung ako lang, Lord, masasabunutan ko yan, Lord. Kung ako lang, Lord, masasampal ko yan, Lord. Pero salamat sa pag-ibig mo, Diyos, mahal ko ang tao dyan dahil sa pag-ibig mo na dumaloy sa puso ko. Malinaw po ba? This is the love month. Kaya, we are immersed in God's love. Yan yung tema ng ating church ay immerse. So, number 1, we must be first immersed in God's love. Noong nakaraan, immersed tayo in God's presence. Yan. Ngayon naman, in God's love. Hallelujah! Praise the Lord! Nahalata kita, Tayo manalangin. O Lord, let your love flow. Let your love be manifested in and through us. Let your love, O God, be experienced by others through us. Oh, thank you that you will use us. You will make us an instrument of your unconditional, sacrificial, disciplinarian, reciprocating, overflowing, encouraging, and enabling kind of love. Glory, glory, glory to God. Salamat po, purihin ka, O Diyos. Sambahin pangalan mo. Hallelujah. Nawa sa bahagi po ng aming pag-ibig sa inyo, Diyos, ay meron din kaming pag-ibig sa inyong iglesia, sa inyong katawan ni Kristo na pinagkaloob nyo sa amin. Purihin, sambahin ang pangalan mo. Sa pangalan ng Jesus, tamang dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gandang umaga. It's your turn to pray for our offering. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating kaloob at handog sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay nga ang iyong pag-ibig ay very sweet and marvelous, O Lord. Thank you, Lord. Salamat at huwag mo pong alisin sa amin to, Panginoon. Kayo po ang patuloy na umibig sa amin, Panginoon. At kinikilala namin to ng kataas-taasan mo, Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na umibig kami na hindi galing sa inyo, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayon, Panginoon, basbasan niyo po ang aming maibigay, Panginoon. Dahil ito, Lord, aming ibibigay, O God, ay bunga ng iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Basbasan mo po inyo ito, Panginoon, para sa iyong iglesia, Panginoon. Para sa inyong ikalalago, Panginoon, ng iyong ministeryo, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Lord. Salamat po sa mga kamay na mag-abot. Salamat po sa mga may trabaho, Panginoon. Patuloy mo ingatan, O God. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. At tumalsik yung... Saan galing yung talsik na tubig dyan? Ay, tumatalsik dito. Naku, lagot. Teka, ang ating computer ay natalsik. Hallelujah. Ayan, salamat po sa pagdalo at salamat sa pagsuporta. Salamat, patuloy lang tayo manalangin for our strength, no? And for the wonderful work of God in our lives and in our church. Panalangin natin sa by summer, merong youth camp, ano? Pag-pray natin na makapagpadala tayo ng mga delegate, no? Para makapag, ano naman sila sa Panginoon. Maturuan sila na mas concentrated. Mapadala natin yung kabataan natin. At least siguro mga 4 or 5 padala tayo. Medyo magastos din kasi required din na umattend yung pastor nila. Pati ako, gagastos din para doon. Kasi nga, magiging ako ang, kunyari yung pastor nila, yung mag-sponsor na pastor o kaya elder, siya yung parang pinaka-overseer ng ipapadala na delegate. So, pag-pray natin to, gusto ko makapagpadala. Gusto ko mapadala yung ating mga kabataan pa. Hindi pa alam ang venue pero meron na tayong preliminary na plan and schedule. At pag-pray natin din yung nag-head, kailangan din niya ng strength. Hindi lang provision na para sa planning. Amen. Hallelujah. Ayan, pag-pray din natin na tayo ay iligtas ng Diyos sa bagong bagyong darating. O dumating na ba si Basyang? No? Okay, so meron pa po ba tayong gusto panalangin para sa pastoral prayer? Anybody po? Meron po kayong panalangin para sa pastoral prayer? Praise the Lord. Okay, yan po yung ating offering basket. Salamat sa mga patuloy na nagkakaloob sa inyo ang pagpapala. Tayo manalangin. Father in heaven, we just want to thank you and claim that you are always there with us no matter what happen. May bagyo man, may umaraw man, magtagtuyo, tagbasa, tagbagyo, tagulan, nariyan ka kasama namin. Sa mga may pangangailangan financial, Lord, you are our provider. Glory to your name. Sa mga estudyante, sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga mayroong pangailangan ng sa bahay, sa tahanan, mapa-financial, mapa-physical or healing, mapa-emotional or psychological, kung naman ang needs ng tao, ng ating mga kapatid, ng inyong mga anak, tinataas namin to sa inyo. Continue to communicate, continue to work, continue to convict, continue to cleanse your children, Lord. Hallelujah. We depend on you. We trust in you, God. And we want to cling to you, Father in heaven. Ngayon po, tinataas namin ang aming bansa na dadaanan ng bagyong Basyang. Lord, seal, Lord, seal this country, seal your people, seal us, oh Father, from trouble, from disaster, from accident, from lahat po ng pwedeng dumaan o mangyari sa dadaanan ng bagyo. Lahat ng trouble, lahat ng disaster niya, Panginoon, ay ma-spare nyo ang inyong mga anak. Spare also this country, Father. At salamat sa kahandaan ng mga national at local na mga tauhan at opisyales na handa pa rin na meron kahandaan, na pinagkakaloob nyo na kahandaan sa kanila lahat. Thank you, God. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. Sa lahat po ng mga nag-birthday ng February, thank you, Jesus. Ng January, thank you, Lord, for your blessings to them. Another year,
of your goodness and faithfulness. Thank you. Hallelujah. 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 Salamat po sa aming mga kamag-anak, mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Meron kang patuloy na pag-iingat, pagsama, at pagbigay ng kanilang pangailangan, Panginoon. Yakapin mo kami. Kung meron pang nagkaroon ng feeling of pagiging down, frustration, or depression, or loneliness, na minsan may dahilan, minsan walang dahilan, Lord, yakapin mo nga kami. Let your joy flow in our hearts. Fill us with your joy, O Father in heaven. O fill us, O Holy Spirit. Sabi nga, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. All this we embrace, Lord. Let this fruit of the Spirit be upon us and be flowed in and through us. Be cascaded to our spirit, O Lord. Hallelujah. From your Spirit, God. Thank you. Thank you for blessing our family, the father, the mother, the children. Thank you for blessing this church and the PCGAG, Lord, the Philippine General Council of the Assemblies of God, in the Section 3, lahat po, Panginoon, pagpalain nyo. At ang aming binigay nyong goal na magkaroon ng 10 million churches sa buong mundo, ang Assemblies of God. Salamat po na ikaw ang mag-comply niyan. Ikaw, Panginoon, mag-fulfill niyan. Ikaw, Panginoon, ang tutulong sa bawat isa para kami makatulong din naman, O Diyos. At magamit nyo, Panginoon, para sa inyong purpose, sa inyong goal na yan sa amin lahat. Cause us to witness every now and then. Every day, cause us to share a word of God. Cause us, O Lord, to share your love, to share goodness and kindness to all around us. Thank you. Thank you. Inspire us. Sabi nga, Panginoon, fuel our passion. O Holy Spirit, fuel our passion, O God. Hallelujah. Thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. At para po sa ating pagbasbas, basbasan natin, basbasan ng Diyos ang ating buhay. Lord, glory, as we end our gathering in your name, Father, our spirit will remain in your spirit. Father in heaven who loves us, to Jesus, our peace and Savior, and the Holy Spirit, our comfort and power. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Magandang umaga sa atin lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Documentation po tayo.